O sige, sabihin na natin. No? Sabihin na natin na ginagamit nga ni Daddy Frankie yung sitwasyon ni Oliver. Pero sa paggamit ni Daddy Frankie na yun, hindi ba natulungan si Oliver? Nasaan na si Oliver ngayon? At yung ibang charity vlogger pa, no? Kung ginagamit man nila yung mga taong kinokontent nila, ano ba yung nakukuha ng mga taong nakokontent? Like Oliver. So, pasyal muna tayo sa ibang community, no? And because this is normally the problem. Yung mga problema talaga to ng mga vloggers, especially yung mga nasa charity. Charity vlogger pa rin naman yung pupuntahan natin. Bibigyan lang natin ng reaction dahil I think this is common, no? Common pero dapat na malaman ng tao. Okay? Na kapag ang isang vlogger ay nakakakuha ng atensyon, no? Nakakatawag ng pansin sa social media, marami po ang bumabatikos, marami rin naman syempre yung natutuwa, mas marami yung natutuwa, pero marami yung bumabatikos, marami yung naghahanap ng kung ano-ano, no? Doon sa tinutulungan. And dito po sa aking i-share sa inyo, another, no? Pagtatangka para pagdating talaga sa pera, ang tao hindi mo malaman kung paano tumatakbo ang isip, dalabas ng hirap o dala ng pangangailangan, diba? Pero sana naman gawin sa mag-iiging paraan. Okay? But bago pa ako magpatuloy at pumunta sa aking itatopic, welcome po muna sa aking channel. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ang notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Okay? So, matuto po tayo mag-fact check para hindi po tayo mapagkamalang fake news. So, ano ba yung aking share? Ito po ay yung ngayon, no? Ngayon na talagang mainit sa social media, Facebook, YouTube, TikTok, no? Walang iba po kundi si Daddy Frankie na ngayon ay nagba-viral and based doon sa mga survey, isa siya ngayon sa nangungunang charity vlogger because of the help he extend kay Oliver, kay Kuya Oliver, na kung hindi po kayo nakasubaybay, ito pong si Oliver ay nakulong ng 16 years, no? Doon siya for 16 years, ginawan siya ng maliit na bahay, iniwan siya doon. And for 16 years, walang ligo-ligo, walang even yung pagdumi, no, doon na sa kanyang salawal. Kung ano po ang suot niya siguro for 16 years, yun na po yun. Hindi ko alam kung napapalitan, no? Pero kasi nung makita ni Oliver, ay ni Daddy Frankie, itong si Oliver, ay talaga naman pong nakakaawa yung itsura. Kung gusto nyo pong mapanood yung part na yon, yung unang part ng kanyang pagpunta doon sa lugar ni Oliver, puntahan nyo po yung channel ni Daddy Frankie. Nandoon po yung detalye about kay Oliver. And nakilala niya si Oliver through Ballpoint Man. No? Dahil mukhang kakilala ng asawa ni Ballpoint itong si Oliver before bago pa masiraan ng bait or mawala sa katinuan. Okay? So, ang isi-share ko po dito is yung naging, kung totoo ba, no, nakamag-anak ni Oliver yung nag-message, yung nag-comment sa isa sa mga comment section ni Daddy Frankie dahil nanawagan si Daddy Frankie ng tulong. Yes, he is a charity vlogger, but yung kanyang pagcha-charity ay nakabase din po doon sa kung ano man po yung itutulong ng mga sponsor, no? Parang ipipresent niya, ito yung kalagayan, bla bla bla, and yon. So kung may taong tutulong, malaking bagay, kumbaga. And of course, sa mga first part nito, sa malamang, si Daddy Frankie naman yung gumastos. Yung pagpunta pa lang doon kay Oliver, gumagastos na siya. Diba? So, hindi natin masasabi na lahat ay inasa, no, ni Daddy Frankie. At alam niyo po, yung mga ginagawa ng mga charity vlogger na yan, hindi naman po agad-agad na instant no, na nagiging viral. No, sa malamang marami nang tinulungan si Daddy Frankie na may pumansin pero hindi katulad nitong kay Oliver. Maybe mayroon din katulad ng kay Oliver. So
wag niyo pong asahan na laging magaganda yung response ng mga viewers niya doon sa mga taong tinutulungan niya. So, sa malamang, gumagastos din talaga itong si Daddy Frankie. No? At parte po ng mga charity vlogger yung mga ganyan. Okay? Na minsan okay, minsan hindi. So, dito, nagkataon na talagang maraming naawa no, sa sitwasyon ni Oliver na iniwanan lang talaga. Although may mga kapatid siya, may mga kamag-anak siya, kumbaga, hindi na binigyan ng importansya yung kalusugan niya. So, yun po yung ginawa ni Daddy Frankie. So, maraming tao ang naawa, maraming tao ang tumulong, hanggang sa mairekomenda ni Daddy Frankie na mag-raise ng fund, no, para sa gastusin ni Oliver. Kasi kita niyo naman, kung may mga nakapanood na sa mga video ni Oliver, talagang, ano siya, kailangan, daig niya pa yung bata, no? Baby. Parang gano'n na siya, parang baby na siya. Dahil pagkain, paligo, everything, inaasa niya sa taong mag-aalaga sa kanya. Kasi, kung dumumi nga siya, doon na sa kung saan siya abutin. And because of 16 years na nakakulong siya, nanigas na, no? Yung tuhod niya nakabaluktot na, hindi na siya nakakatayo. So kung maglakad siya is hindi nakatayo, no? So panoorin niyo po yung sitwasyon niya para mas maintindihan niyo po. Dito ang aking i-share lamang ay yung nagsasabi na kamag-anak daw siya ni Oliver. So, pakinggan po natin yung paliwanag dito ni Daddy Frankie. Ako si Angelo. Yan. May message po siya, mga kababayan. Sabi ni Angelo, Daddy Frankie, concern lang po. Pakibasa nga, bro. Yan. Yun ang sinabi niya, mga kababayan. Para basahin ni Kuya Ken. Concern lang po. So, ibig sabihin, concern sila kay Kuya Oliver. Bro, para mas maliwanag, basahin mo yung message ni, ako si Angelo. Okay, sabi ni ako si Angelo, Daddy Frankie, concern lang ako, total wala na sa inyo si Oliver, ibigay mo na lang sa mga pinsan ko yung pera ng kapatid nila. Ano sabi? Ulit? Ibigay mo na lang sa mga pinsan ko yung pera ng kapatid nila para pati sila matulungan mo. Total wala na sa poder mo si Oliver, hindi naman sa inyo galing yung pera. Yung mga nanonood naman ang nagbigay ng pera na yan, hindi sa'yo galing. Ano pa ba gagawin mo sa pera na yan? Iba naman ang nag-aalaga at nagpapagaling kay Oliver. Maigi nang mapakinabangan ng mga kapatid yan. Haba ng concern niya, no? Kaya ako po, Kung sino man, no, kung totoo mang itong anghilong to ay totoong kamag-anak, pinsan o relative nitong si Oliver, no. Unang-una, sir, no, nasaan po kayo nung time na kailangan ng tulong ni Oliver? Di po ba? For 16 years, naalala niyo po ba na pasyalan, dalawin, kamustahin si Oliver doon sa kanyang kinalalagyan? Di po ba? Kung hindi dahil sa taong nagmagandang loob na ilapit ito kay Daddy Frankie, sa palagay nyo, makikilala ninyo or magbibigay kayo ng concern ngayon, no, kay Oliver? Alam niyo, sir, yung mga sinasabi ninyo, hindi ko alam kung paano kayo nag-come up, no, sa ganyan. At paano po kayo naging concern sa lagay na yan. No? Unang-una, totoo po, hindi galing kay Daddy Frankie yung pera. Totoo yan, sa sponsor ng galing yan. Pero sir, naisip nyo ba na kaya nakalikom ng ganyan kalaki si Daddy Frankie dahil sa tiwala ng mga taong yon? Pinagkatiwalaan po nila si Daddy Frankie na yung perang yon ay siguradong maitutulong niya kay Oliver. Sige sir, oras na ibigay halimbawa, no, ni Daddy Frankie
sa mga kamag-anak, sa mga kapatid, no? Ano po yung assurance ninyo na yan ay magagamit talaga para kay Oliver? Alalahanin niyo po, oo, iba ang nag-aalaga na kay Oliver. Pero may mga pangangailangan po yan. No? Hindi po porke nanduroon siya sa kung saan man nilagak nila Oliver, o kung sa mental health man yan, facilities, no? Kailangan pa rin po yan ng constant monitoring and pangangailangan. Diapers, gamot, no? Kahit na sabihin natin na mayroong ipoprovide yung mental health center na kung saan siya dinala, kailangan pa rin po niyan ng personal na gamit, no po? At assurance po na tuloy-tuloy yung kanyang gamot. Ang bali na itulong ng mental health is sila po yung mga ngalaga. No? Kasi yun po yung expertise nila. Pero it doesn't mean po na hindi na tutulong or hindi na magbibigay ng financial support sila Daddy Frankie. No, sir? No? Wag niyo pong problemahin kung may gagawin pa si Daddy Frankie sa pera na yun. Marami pa po yun. Dahil nasa umpisa pa lang ng stage ng pag-aalaga ang Mental Institute kay Oliver. Sir, taon ang bibilangin po bago po tumino, kung titino pa po si Oliver. Bakit po kayo biglang nagka-interest kay Oliver? No? Hindi ko sa maaring totoo yung sinasabi ninyo, no? Na concern kayo, pero sa paanong paraan po kayo naging concern? Sa pera? Kung nakita naman ng mga tao yung sitwasyon ng kapatid ni Oliver na hirap din sa buhay, pero hindi po yon dahilan para ibigay yung pera sa mga kapatid, no? Nilikom po yung perang yung unang-una para po sa pangangailangan ni Oliver, hindi po sa pangangailangan ng mga kapatid or kamag-anak, no? At kung ibibigay man yon doon sa mga kapatid kamag-anak, dapat hindi nila gastusin dahil hindi sa kanila yon. Pinahawak lang sa kanila yon para kay Oliver pa rin. Sir, hindi po para sa pangangailangan ng mga kapatid or kamag-anak ninyo, no? O baka sir gusto niyo rin maambunan. No? Grabe naman yung inyong concern. Masyado kayong concern dahil umabot lang ng 100,000 plus. Mag-isip-isip sir muna kayo, no, para bago nyo sabihin yan na para makatulong sa pangangailangan din ng mga kapatid ni Oliver. No. It's totally wrong, sir, no. Lahat po naghihirap. Hindi lang po yung mga kapatid ni Oliver. Pero mas kailangan po ni Oliver yon dahil sa sitwasyon niya. Hindi nga sigurado kung gagaling pa siya, kung at least, di ba, maaayos pa yung mental health niya eh. Kayo, yung pera na kagad, yung concern ninyo. Kung totoong concern kayo, sir, noon pa, nung hindi pa nakikita ni Daddy Frankie yan, sana tinutulungan nyo na. No? Nagbibigay na kayo. Huwag nyo pong sabihin malayo kayo. No? Huwag nyo pong sabihin malayo kayo or wala kayo sa lugar na yun. Eh bakit ngayon bigla kayong sumulpot? Di ba? At magme-message kayo ng ganyan. As if, no? May concern talaga kayo kay Oliver. Di ba? 16 years, sir. Sa loob bang 16 years na yan na may naitulong po ba kayo kay Oliver? Kung may naitulong man po kayo, ano pong nangyari? Bakit kayo tumigil? Di po ba? So actually, kahit yung mga nasa comment section ni Daddy Frankie, ayaw talaga. Which is correct. Hindi niya kailangang ibigay or ibalik or ipaubaya yung pera na yan. As much as possible, Daddy Frankie should hold on to that money. No? Should hold on to that money. Kasi, ano yan eh, sa kanya pinagkatiwala at sigurado siya ang hahanapin. No? Magbigay man siya dun sa mga kapatid, tulong, no, labas doon sa pera. But, to give that money na para kay Oliver, I don't think so. No?
So kung may chance na tumino si Oliver at maging normal yung kanyang pag-iisip, then maybe that's the only time na siya ang humawak ng pera niya. Hindi yung kapatid niya or kung sino man sa mga kamag-anak niya. Kasi 16 years, hinayaan niyo yung tao, nasaan yung concern niyo? It means, sige, binibigyan niyo ng pagkain, binibigyan niyo ng tubig, but hindi po dapat magtatapos sa ganun, no? Hindi po dapat magtatapos sa ganun yung pagtulong. Okay? At doon po siya nagsasabi na ginagamit lang ni Daddy Frankie itong sitwasyon ni Oliver. Nasaan po kayo? O sige, sabihin na natin. No? Sabihin na natin na ginagamit nga ni Daddy Frankie yung sitwasyon ni Oliver. Pero sa paggamit ni Daddy Frankie na yun, hindi ba natulungan si Oliver? Nasaan na si Oliver ngayon? At yung ibang charity vlogger pa, no? Kung ginagamit man nila yung mga taong kinokontent nila, ano ba yung nakukuha ng mga taong nakokontent? Like Oliver, nasaan na siya ngayon? Nasa maayos siyang lagay, may nag-aalaga sa kanya, and for sure, constantly monitoring ang gagawin dito ng team ni Daddy Frankie. No? Yun po ang way nila para makatulong no? Mai-content yung mga yan. Tapos sasabihin nyo, pinagkapiraan, wala po tayong magagawa. No? Hindi naman ginawa ni Daddy Frankie yan in the first place na kumita kagad dahil hindi lang naman ito ang mga tinulungan ni Daddy Frankie. Marami nang tinulungan yan for sure. No? Nakita nyo lang nag-viral ito pinagkapirahan na. So, ibig sabihin paano yung ibang hindi kumita dati? Hindi siya nagkapera doon. Pero tinulungan niya pa rin, di ba? Alam niyo po, hindi po maaalis na sila ay kumita. Yung mga vloggers na yan, yung mga nagcha-charity vloggers na yan, especially kapag nagba-viral yung mga video. No? Pero tignan niyo po kung paano nila ginawa. Naagrabyado ba yung mga tinulungan? Nung nag-viral ba sila? Iniwan ba sila? Nung hindi na ba kumikita, iniwan ba sila? Doon nyo po tingnan. Doon po kayo magsalita na for content lang. Kung after na hindi na mag-viral yan, wala na kayong narinig or hindi nyo na nakita or wala nang update na ginawa yung mga vloggers. Yung mga charity vloggers. Minonetize po nila yung channel nila dahil gusto po nilang kumita. Pero tingnan nyo kung sa paanong paraan nila ginawa yung kinita nilang pera. No? And of course naman, kung malaki talaga yung kinikita ni Daddy Frankie, binabalik niya rin naman yan doon sa iba. No? Doon sa mga hindi nag-viral. Gumastos yan. Huwag nyo lang pong tingnan doon sa kung saan sila nag-viral. Alamin nyo po kung paano rin yung iba. No? Doon sa mga kumu-question, sa mga charity vloggers na nagba-viral yung mga content, sino ba nagpa-viral yan? Kayong mga viewers din. Kayong mga bashers. Kayong bumabatikos. Kayong sumusuporta. No? Kayo po yung dahilan kaya nag-viral yan. At yung mga taong naawa. Nakita yung kalagayan ng taong tinulungan. So, kayo po ang nagpa-viral niyan. Ano ang ginawa ng vlogger? Prinisinta po sa inyo. So kayo po ang magde-decide kung yan po ay magba-viral o hindi. Kung sila ba ay kikita o hindi. No? So doon sa mga question, hindi lang kay Daddy Frankie, no, sa lahat ng mga nagcha-charity vlogging. No? Tignan nyo po yung talagang intention ng nagcha-charity vlogging. Yung charity vlogger. Kung for views ba talaga lang siya, no, para lang kumita o talagang tumulong sa mga kapuspalad nating kababayan. Okay? So, yun lang po. Yung gusto kong i-share sa content ko na to. And issue lang po tayo, walang personalan. At tuto po tayo mag-fact check para hindi po tayo mapagsabihang fake news. Maraming salamat.